Diyan, grabe, tagos sa puso at may kasamang matinding shade ang pinakatumatak na linyang shinare ni Kim. Ay kasabiang matanda pa sa ating lahat pero laging gold. Sabi diyan, respect begets respect. Itong repost na to, kahit walang personal na caption mula kay Kim, ay sapat na para basagin ang katahimikan. Para itong isang malaking statement na nagsasabing bakit ako magiging mabait o magiliw sa'yo? Kung sa mga nakaraang buwan o taon, wala ka namang ginawa kundi punahin at i-criticize ako sa vlog mo. OMG, grabe ang tea naman na to, as in boiling, scalding at nanginginig pa ang buong showbiz Marites community. Hindi ko na talaga kinakaya ang plot twist ng 2026. Kung akala nyo tapos na tayo sa mga messy breakups at permanent simulation ng digital bardagulan, nagkakamali kayo mga mi. Kasi ngayon pasok pa rin ang ating resident chinita princess na si Kim Chiu at ang pambansang OG Diaz ng entertainment journalism. At hindi lang to basta simpleng patutsada ha, low-key at generational clash din ang vibes na ibinibigay nito. So maupo ka muna, kumuha ka ng iced coffee at i-unpack natin tong massive issue na to because honestly, it's giving top tier reality TV drama, no cap. No, pero bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na ang pasabog. Ang backstory kasi ng isyong ito para sa mga bagong gising pa dyan o kaya naman medyo naging busy sa pag-scroll sa TikTok FYP at medyo nahuli sa balita. Bigyan muna natin ng context ang buong eksena kasi hindi naman magagalit si Tita OG nang walang pinaghuhugutan at hindi rin mag-a-act up si Kimi nang walang dahilan, di ba? Ang pinaka-root ng problemang ito, mga be, yung nagsimula sa isang segment ng It's Showtime na tinatawag na Lights, Camera, Action. Ayon sa mga chika at sa mga reports ng Abante, nagkaroon ng eksena rito kung saan may nasabi si Kim Chiu tungkol kay Raisa May Dizon. Ang mga netizen na kulang na lang bigyan ng PhD sa pagiging mapagmatsyag. Mabilis pa sa alas 4 kung mag-react. Sabi ng marami sa online world, medyo off daw o uncalled for ang naging joke o hirit ni Kimi kay Raisa. At alam mo naman, ang mga tao ngayon sa social media, ang hilig maghukay ng mga resibo. Biglang lumabas yung mga lumang video ni Kim kung saan may mga takle sa moment din siya inside the show. As in, binuhay ang mga nakaraang era ni Kimi na mas mabuti na sanang manatili na lang na nasa baol ng nakaraan. Pero ang lola nyo, dead ma. Tikom ang bibig at walang press release, walang pasori video na may sad background music, walang kahit ano. She chose peace and quiet. So, we thought, kasi noong akala ng lahat hihuhupa ng issue, biglang pumasok sa chatroom si OG Diaz na kanyang napaka-popular na showbiz vlog para madagdagan ng apoy. At doon na talaga nagsimula ang totoong bardagulan era, mga sis. So eto na nga no, si OG Diaz enters the chat. Sabi niya, ayon sa naging chika ni OG sa kanyang vlog noong kasagsagan ng mga pambabatikos kay Kim Chiu tungkol sa issue nila ni Raisa May, may naging personal silang encounter sa studio at hindi raw ito typical na hi Tito OG, kumusta po, no? Na may kasamang signature tawa ni Kim. No, nangyari raw, medyo tinarayan siya ni Chinita Princess. Imagine the tension in the room, diba? Sabi ni OG, binalikan daw siya ni Kim sa linyang, buti pinapasok kayo. So, Kim spits iconic line, buti pinapasok kayo. So, si OG po na-shook but he's trying to keep it professional. Sabi niya, grabe, bombastic side ay yung bombastic side ay. Isipin mo na lang ang level ng tapang o di kaya yung level ng frustration ni Kim para sabihin yun sa isang batikang entertainment columnist at talent manager. Sabi ni OG, hindi na lang daw niya pinansin nung una at dinedma ang naging talak o pangbabara sa kanya ng actress. Pero syempre bilang isang vlogger na ang kabuhayan ay manghatid ng sariwang balita, sariwang tea, hindi niya ito pinalampas sa kanyang video. Eto na.
Inanalyze pa nga ni OG ang karakter ni Kimi. Sabi niya may ganun daw talagang ugali si Kim. May pagkataklesa raw ito pero naniniwala naman siyang hindi naman niya sinadya ng aktres na makapanakit ng kapwa. Bale, parang natural defense mechanism o kaya naman ay habit na ni Kim na magsalita muna bago mag-isip. Kaya minsan ay lumalabas na offensive o masakit sa pandinig ng ibang tao. Idinikit pa nga ni OG itong naging karanasan niya sa issue naman ni Kim at Raisa May na para bang sinasabi na ganyan talaga siya. Hindi lang kay Raisa pati sa akin din. Parang gano'n, 'di ba? Kung ako ang tatanungin, kiramdam ko ang bigat na atmosphere doon sa studio kasi si OG kilalang kritiko rin naman minsan ng mga artista kapag may ginawa silang hindi maganda o kapag may bali-balita tungkol sa kanila. Kaya siguro si Kimi naipon na rin ang emosyon. Parang ang vibes ay ayan na naman si Tito OG laging nakabantay sa bawat galaw ko. Bawat pagkakamali ko may vlog. Kaya nung magkita sila, boom! Sabog ang bulkan. Charot! So eto na. Sa pananahimik nga ni Kim Chu, ito na yung kanyang counter-attack laban kay OG Diaz. Ngayon naman, dako tayo sa naging reaksyon ni Kim Chu dahil kung akala nyo, mananatili siyang tahimik habang buhay na nagkakamali kayo, mi. Si Kimi ay isang tunay na anak ng internet era. Kaya naman, alam niya kung paano lumaban ng hindi marumi ang kamay. Hindi siya nag-post ng mahabang talata sa Facebook at hindi rin nagpa-interview sa TV para mag-iyak-iyakan. Sobrang Gen Z nang naging move niya. Nag-repost lang siya sa X na dating Twitter ng isang tweet galing sa kanyang supporters. At anong nakasulat? Eto, sabi niya, taklesa, psychological taklesa at ang culture call out. Hatiin na natin ngayon ang opinion ng madla. Sabi dyan, grabe, tagos sa puso at may kasamang matinding shade. Ang pinakatumatak na linyang shinare ni Kim ay kasabiang matanda pa sa ating lahat pero laging gold. Sabi dyan, respect begets respect. Itong repost na to, kahit walang personal na caption mula kay Kim, ay sapat na para basagin ang katahimikan. Para itong isang malaking statement na nagsasabing, bakit ako magiging mabait o magiliw sa'yo? Kung sa mga nakaraang buwan o taon, wala ka namang ginawa kundi punahin at i-criticize ako sa vlog mo. Kinwestiyon din ng supporter sa tweet kung bakit umaasa si OG Diaz ng isang mainit at masayang pagbati mula kay Kim, gayong alam naman ng lahat na palagi nitong ginagawang paksa ang aktres sa kanyang mga content. So honestly, this move is giving masterclass in passive-aggressive energy. And frankly, I am living for it. So real. Bakit nga naman natin pipilitin ang ating mga sarili na maging sibil o plastic sa mga taong pakiramdam natin ay naghihintay lang ng ating pagbagsak? Para sa mga fans si Kim, super deserve ni OG ang malamig na pakikitungo dahil ang respeto raw ay isang two-way street. Kung hindi mo kayang ibigay, wag mo ring hingin. Period. Oh, ang lupit na mga diba, na mga komento ng mga netizen. So eto na magkakaroon na po ng tinatawag na taklesa at culture of call out. Hatiin natin ngayon ang opinion ng madla kasi bilang mga matatalinong marites ng makabagong henerasyon, kailangan natin na tignan ang magkabilang panig ng walang bias. Doon muna tayo sa anggulo ng pagiging taklesa. Sabi ni OG, may pagkataklesa talaga si Kim at minsan hindi niya namamalayan na nakakasakit na siya. Sa totoo lang, sino ba naman sa atin ang walang kaibigang taklesa? Yung tipong walang filter ang bibig. Yung kung anong pumasok sa utak ay biglang lalabas sa labi nang walang preno. Masaya silang kasama minsan kasi totoong-totoo sila. Pero may mga pagkakataon talaga na nakakahiya or nakaka-offend sila. Sa kaso ni Kim Chu na isang pambansang celebrity at host ng isang noontime show na pinanonood ng milyon-milyong Pilipino araw-araw, ang pagiging taklesa ay isang napakalaking risk. Bawat salita mo, bawat tawa, bawat kumpas ng kamay mo, hihimayin ng mga tao sa internet. Kapag nagkamali ka ng isang salita, automatic cancel culture agad ang dadaan sa'yo. Kaya naman ang tanong na marami, is pagiging taklesa an acceptable excuse in the year 2026? O dapat ba na talaga na si Kim sa industriya ay natutunan na niyang lagyan ng prenong kanyang mga salita?
Well, sa kabilang banda, hindi natin pwedeng invalidate ang nararamdaman ni Kim. Sipin mo, araw-araw kang nagtatrabaho, sinusubukan mong magpasaya ng tao, pero bawat kilos mo, pinupuna ng mga showbiz columnists para sa kanilang mga views at engagement. Dumating na marahil si Kim sa point na napuno na ng salop. Ika nga ng matatanda, ang linyang buti pinapasok kayo ay maaring hindi lang simpleng pagtataray, kundi isang manifestasyon ng kanyang pagod sa sistema ng showbiz, 'di ba? So, dahil sa isyong ito nagkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng mga fandom. Sa X na nagtrending ang mga hashtag na nagtatanggol kay Kim. Sabi ng kanyang mga supporters, matagal nang pinagkakitaan ng mga vloggers ang pangalan ni Kinita Princess. Mula sa kanyang mga nakaraang relationship kay Kim Shiira, kay drama, nagpagulo rin, hanggang sa kanyang mga hosting skills, palagi raw siyang laman ng usapan. Kaya naman, para sa kanila, tama lang na mag-set ng boundary si Kim. Team Kim. Hindi porket artista kailangan maging plastic sa mga bashers. Sa Team OG naman, which is netizen, dapat marunong tumanggap ng kritisismo. Hosting job yan, kaya dapat maingat sa pananalita. Samantalang ang mga neutral netizen at mga kampo naman na pabor kay OG Diaz ay nagsabing iba ang usapin ng pagiging kritiko sa pagiging bastos. Bilang media personality, trabaho raw ni OG ang mag-ulat ng magbigay ng opinyon sa mga nagaganap na showbiz, no? Kung may nagawang hindi magandang isang artista gaya ng allegedly insensitive comment kay Raisa May, karapatan daw ng publiko na at ng media na punahin ito, at hindi raw dapat personally ni Kim ang mga puna sa kanya dahil bahagi ito ng pagiging isang pampublikong figura or public figure. Ang gulo, 'di ba? Para sa silang nasa isang walang katapusang loop ng sino ang tama at sino ang mali. Pero ang sigurado naman, pareho silang may point at pareho rin silang may pagkukulang na aspeto ng komunikasyon. Ang pagbabago sa showbiz chika sa modernong panahon, kung mapapansin nyo, iba na talagang takbo ng showbiz ngayon kumpara noong panahon ng mga magulang natin. Nung kapag may way ang mga artista, nagpapa-press conference sila o kaya naman o nagpapadala ng opisyal na pahayag sa mga pahayagan. Ngayon, isang paninig lang sa Instagram story, isang repost or sa X, 15 minutes vlog sa YouTube, tapos na ang usapan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay mismo ng mga artista at mga independent vloggers. Si OG Diaz ay nag-transition mula sa pagiging traditional na manonolat patungo sa pagiging isang giant sa YouTube. Si Kim Pyo naman ay gamit ang milyong-milyong followers ay may kakayahang baguhin ang naratibo ng isang click lang sa repost button. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis sumabog ang issue ngayon. Ang media at ang mga artista ay direktang nagbabardagulan sa harap ng publiko nang walang mga middleman o PR manager sa nag-aayos sa kanilang mga imahe. Sabi nga, it's a raw, it's unfiltered, and sometimes it gets really ugly. So, ano nga ba ang masasabi nating aral sa likod ng mga ito? Ano nga ba ang pwede nating matutunan dito bilang mga Gen Z na mahilig sa drama pero gusto pa rin ng kapayapaan ng isip? Ang pinaka-core talaga ng isyong ito ay tungkol sa respeto at boundaries. Protect your peace. Tama si Kim sa bahaging hindi niya kailangan pilitin ang sarili na maging super welcoming sa mga taong tingin niya ay hindi naman nakatulong sa kanyang mental health. Kung sa tingin nyo naman ay toxic ang isang tao para sa'yo, karapatan mong lumayo o magpakita ng cold shoulder. Words have power. Paalala rin ito para kay Kimi at sa lahat ng mga host na laging tandaan na mga salitang binibitiwan natin lalo na sa live, no? Lalo na po sa live. Live television ay may kaakibat na responsibilidad. Ang pagiging taklesa ay hindi isang panghabang buhay na pass para makapligtas sa pagkakamali. And of course, syempre, lagi rin tatandaan yung professionalism versus personal feelings. Para naman sa mga journalists at content creators na may manipis na linya sa pagitan ng pagiging critical sa trabaho ng isang tao at sa pag-atake sa kanilang pagkatao, kapag nararamdaman ng artista na personalan na ang atake, asahan mong mawawalan rin ang kanilang profesional na pakikitungo. So kayo po, ano po ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.